Ayan at marami na pong kumakalat sa maging sa social media at sa mainstream media. Yun pong kalagayan ngayon ni BBM na kung saan ay may matinding sakit at hindi lamang po doon sa kanyang matinding sakit kundi nakakatakot din po yung kanyang sakit. At marami pong nagsasabi niyan. At ito naman po ay base dito sa aking mga napapanood lang at wala naman po akong personal na alam dyan. At may mga nagsasabi rin po na minsan daw ay nakikitang naghahanap daw po ng ipis at butike at kung ano-ano pa at inaaway daw po niya. So hindi po maganda kung ganito pong estado ngayon ng ating presidente. Abay, pag makagat po kayo, napakalakas po ang rabies ng tao. Lalo po bangag ang makakakagat sa inyo. At ito naman po ay kung ang tatanungin niyo po sa akin ngayon ay kung natutuwa po ba ako, hindi po ang sagot ko. Kasi unang-una, mas nakakalungkot po dahil kung ganito na po talaga ang estado ng pag-iisip ng ating presidente, so malamang sa malamang ay hindi pa rin niya bibitawan yung kanyang posisyon dahil ang magmamaniobra lang po dyan ay si Butod, na kung saan po ay ito ay talaga namang hindi lamang po tinaguri ang satanas ito, kundi tinaguri ang demonyo din po ito. At siya na nga yung kaliwat kanan na nababalita na yan ang nagmamanipula dito kay Bangag. So yun po ang aking stand dito. Kung totoo man po yan ay talagang nakakaawa din po. At the same time, ang higit po nakakaawa itong ating mga kababayang Pilipino kung wala na po sa matinong pag-iisip ang ating presidente. Anyway, at maliban po sa mga social media nga, hindi na rin po nakapagtiis yung mainstream media. At dahil nga po talagang nagkalat na, so mainstream media naman po ito nagbalita actually. Ito po. At pakinggan niyo pong mabuti. Ayan po. Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan po. Naniniwala. So, kuwada po ito. Mainstream media na po itong nagbalita. Kasi kung hindi naman po malakas yung kanilang paniniwala nito na totoo yung mga kumakalat na balitang ito, hindi naman po ibabalita na ng mainstream media. At dahil po dyan ay muli yung aking pag-aalala na naman dito sa ating mga kababayan. Okay lang po sana kung ito po ay mapatunayan agad. Para sa ganun ay pwede na po yun na po yung ground ng kanyang paalisin itong ating presidente. Pero hindi po yan Ang hirap pong gawin yan dahil ito na po nandiyan yung kanyang asawang Butod na ito. Na kung saan ay matagal naman po nating nababalitaan niya na siya talaga ang nagmamanipulate dito kay presidente. So ang nakakatakot po dyan, bukod po sa makagat kayo niyan, ayun po bang kung hindi na siya ang nagdidesisyon at ang nagdidesisyon itong satanas ng asawa, ay malamang sa malamang lalo pang maging worse, lalo pang kung ngayon po ay nakakatayo-tayo pa itong ating mga kababayan, malamang sa malamang po pagka ito ng si Butod ang nag-maniobra dyan ng tuluyan, abay gagapang na po kayo. Kaya yun po ang aking inaalala talaga, na sa kabila ng patuloy ng pagdami ng ating mga mahihirap na kababayan ay ito
ganito pa ang nangyari. Dito na lamang po sa mga bahang ito ay talaga namang walang duda. Kasi kung minsan maririnig nyo naman po, di ba ang sinasabi? At pinagbasihan nila, bakit daw tatanungin niya kung saan daw nanggaling yung baha. At ang sasabihin pa niya, nitong si BBM, sasabihin pa niya na wala daw sa lugar o wala daw sa panahon itong mga bagyong ito, dapat daw ay napapanahon, dapat daw po ay may oras at may tinakdang panahon yan. So ngayon daw po itong mga bagyo ay wala na raw pong pinipiling oras. So, at isa pa, yung di ba sinasabi niya, nakakausap niya si tatay niya, yung tatay niya si Senyor Marcos, at marami pa siyang nakakausap na pandaw na mga espiritu. So maaari pong dyan ay napag-ipon-ipon, at marami nga po dyan, may mga ipis, may mga butiki paraw na inaaway. So kaya po siguro nag-come out yung kanilang speculation na talagang wala na po sa katinuan itong ating presidente. But again, ay nalulungkot po ako sa mga ganitong pangyayari para po dito sa mga kababayan ko. Dahil lalo pang maghihirap itong mga kababayan ko kung ang magmamaniobra dyan ay itong kanyang asawang butod na ito. So, hindi po basta-basta nila bibitawan yan, ang posisyon na yan. Maniwala kayo sa akin. Maliban na lang kung ngayon pa lang itong darating na linggo, 16, ay talagang maninindigan itong Iglesia ni Cristo na talagang pababain na talaga itong si Marcos na ito. Ang problema po, parang alam ko na yung mangyayari, ang sasabihin lang ko, kundinahin lang yung talamak na korupsyon. Ay hindi nga po tumatalab yung mga condemnation or pagkukundina sa mga magnanakaw na ito. Wala po, hindi na po tatalab. So ang pinakamaganda lang po dyan, pagtulong-tulungan na lang po natin na kapag nandyan na po yung mga Iglesia ni Cristo, ay sumali na po kayo para sa ganun ay i-paralyze na po yung buong EDSA. At pasasaan ba at bababa din yan kung halimbawa talagang ituloy-tuloy na yan at diyan na tumira yung mga magrarally. Pero naawa din po ako dito kay BBM kung ganun na po ang nangyayari. Maliban pa po dyan ay parang ang sinasabi nila ay ganyan daw po yung nasusobrahan ng pagsinghot ng pinagbabawal na gamot. So, maaring yun na nga yung naging dahilan ng kung bakit nag-hallucinate po itong ating presidente. So ngayon ay talaga namang nakakalungkot ang mga nangyayari sa atin. At kaya naman po talagang ewan ko kung paano na ba itong mga kababayan ko. At panay-panay na po yung pagdating ng dilubyo dito sa atin. Hindi na po panay ito, biro. Yung mga kababayan po natin, kung nakikita po natin itong mga nandyan sa balita, sa television, talaga na mga grabe, yung pong mga walang bahay. At talagang na-wash out po talaga yung mga bahay nila. So, imaginin mo, lilindol lang sa Cebu, binagyo. Pagkatapos ng Cebu, ito naman pong Bicol. So, sunod-sunod po yung dilubyo. Pero wala pong konkreto na inilalatag kung paano ba ang gagawin dito sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi nga po, ninakaw ng lahat nitong mga congressman at mga senador na ito ang pondo ng bayan, pera ng bayan. At patuloy pa rin po ang pagnanakaw nitong mga ungas na ito. Yung pong Luistro, Congresswoman Luistro dyan sa Batangas, ay bistado na rin po yung kanyang pagiging kawatan. At yan po yung sinasabi ko dati na ito pong congressman na ito, pagka pinutol mo po yan, tapos parang drum po yan, parang drum na pinutol, tapos dinamitan mo na Pilipiniana, yan na po si Luistro. Kaya matagal ko na po sinasabi rito, yung ganyan pong mga pangit na mga tao na hindi maintindihan ng mga itsura, may mga itsurang parang katawan drum,
Yung mga itsura naman mukhang ulupong, yung si Suarez at yung may hydrocephalus na congressman ng La Union, at itong si si Abante na mukhang aswang, at saka yung Redon na mukhang palaka na laki-laki ng mukha, na kapag pumunta yan sa mga handaan ay yan, parang unggoy naglalagay ng pagkain dito. Kaya tingnan nyo yung mukha, bintog na bintog dito. Kasi nga po, pag nakita nyo na pong bintog na bintog yan, galing pong sa handaan yan, sinisiksik niya dyan yung litson o di kaya kaldereta. Ganyan po. Kaya sinasabi ko po rito, kung mayroon po kayong ganyang taglay na pagmumukha na hindi mo maintindihan kung mukhang tao pa ba yan o mukhang hayop na, mag-subscribe lamang po kayo dito sa ating Birana Live Studio TV at iko-correct po, automatically mako-correct po yung mga mukha ninyong hindi kaiga-igaya. Maniwala kayo sa akin. Dahil ang katibayan ko po rito, ito pong mga subscriber ko. Wala na pong pangit at wala nang kasing kamukha ng hayop dito sa mga subscriber ko, bagkos ang gaganda. Pang mga beauty contest na po yan. O pang mga itong mga lalaki naman talagang gugwapo na. Sabi ko nga po rito, panis dyan si Alden Richard. Wala po kayong makitang pangit sa mga subscriber ko. Kisa sa mag-subscribe kayo dito sa isang vlogger na parang kasing laki ng troso ang ilong niya, si Abe. Di ba tingnan nyo yung ilong niya? Parang troso ang ilong, tapos dito sa dulo lumapad na mukha na talagang makikita mo yung mukha niya, puro ilong na lang. Kung ganyan po yung mga itsura ninyo, huwag na po kayong magdalawang isip na pindutin ang subscribe ng Birana Live Studio TV at tiyak at magkakaroon kayo ng kaiga-igayang pagmumukha. Ayan. Pero kung gusto ninyo, yung mga ganyan na kagaya ni Gadon, na hindi lang mo parang troso, parang mukhang baliti pa yung ilong, ay huwag na kayo mag-subscribe dito kung yun ang gusto ninyo. Pero kahit ganyan ang ilong yan, ni Gadon na yan, at mag-subscribe dito sa channel ko, tiyak gaganda ang ilong yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil dito po sa ating channel, hindi lamang po tayo nagbabalita rito ng mga kahindik-hindik at nakakatakot na mga nangyayari. Kagaya po nito, medyo may saltik na po ang ulo na itong si Bangag, ay di ba nakakatakot yan. Kaya hindi lamang po tayo nagbabalita dito. At nakakapagbigay din po tayo rito ng kaiga-igayang pagmumukha nitong mga pangit na mga nandyan sa gobyerno. Tingnan nyo itong si Kwan, yung si Abante. Tingnan nyo ang mukha niya, mukhang bayawak. Sinasabi ko po sa inyo, si Barbers na yun na parang pit-pit yung kanya, tapos ano yun, hindi mo maintindihan ang mukha. Lahat naman po yan, yung mga congressman o mga magnanakaw na yan, tingnan nyo yung itsura, ang papangit. Basta magnanakaw ang pangit. Di ba, sinasabi nga dito ni Kwan, iba naman po yung sinasabi ni Torre. Ang sinasabi po ni Torre, basta adik ay walang maganda at gwapo kapag kayo ay nag-aadik. Di ba? Sinasabi yan. So, maaaring kasama na po siya diyan kasi ang mukha naman niya, hindi naman maintindihan ang mukha niya ni Torre. Maaaring kasama na po siya sa pag-aadik. Yan na po yung isa sa dahilan kung bakit tatanggal yan dyan bilang PNP chief. Kasi nga po, nung sinabi niya yan, ay mukhang tinamaan yata ang ating presidente, kaya sinabi ng ating presidente na, ay kung ganun, hindi na tayo magkaalyado, magkanya-kanya na tayo. Yan na po yung dahilan. Ay ito naman si Torre ay talagang nagsasabi lang ng totoo na talagang mga pangit ay talagang adik yan. Kagaya niya, di ba? Adik din po yan. Lahat po yan. Ang sa akin naman po, dito, tingnan nyo itong mga senador at mga congressman na ito. May nakita ba kayo maganda itsura dyan? Kasi nga, mga magnanakaw.
Pagka magnanakaw po yan, ang tingin ko may sungay yan sa ulo. Parang labsak na tayo ng baka at kalabaw ang pagmumukha nitong mga ito. Wala kayong makikitang maganda, magagwapo dyan. Ha? Ang gwapo lang po dyan si Marcolita. Oh. Pero the rest, tingnan mo yung iniidolo ninyo. Yang si Jesus is Christ. Itong si Joel Villanueva. Aba, tingnan nyo, hindi nyo akalain na pagkatapos niyang gamit-gamitin yung mga salita ng Diyos sa Biblia, isa palang magnanakaw at isa palang babaero. O, tingnan mo ito si Tito Soto. Kaya yan, mga yan, ang papangit ng pagmumukha ng mga animal na yan. Parang ako nakakakita ng demonyo sa mga hayop na yan. O, tingnan mo, ang baboy pa, pinagtulungan pa nila magkapatid yung isang babae. O, nandiyan na po. At naibulgar na po kung sinong babae. Bukas po, sasabihin ko kung sinong babae. Lahat po yan, di ba? Sinabi ko na sa inyo na lahat ng mga senador at mga kongresista na yan, kung hindi 2 hanggang 5 ang mga kabit ng mga animal na yan, ikukuha nila ng kondominium, bibilhan ng sasakyan, nako kung ano-anong mga milyones. Tingnan mo si H.S. Escudero, pati yung aso nila nilagyan ng Bulgari na kwintas. Tapos ngayon, ano ngayon? Sa mga kayabangan ninyo, diyan nga nagre-reflect. Min Mendoza, buwan-buwan nasa abroad sila. Nagpapakasaya ang mga hayop. Anak ni Rapi Tulfo na parang dublado na sa butanding ang katawan niyan, na pagkapangit-pangit din, kung lumaklak ng alak, talagang ok-ok. Tingnan mo, may mga pukan ba dyan? Kaya sinasabi ko rito, lagi kong panawagan sa inyo, kung kayo ay may mga utak demonyo at utak kawatan kayo at masasama ang itsura ng pagmumukha ninyo, subscribe kayo dito sa channel ko, titiyakin ko sa inyo. Magiging malinis yung mga utak ninyo at hindi nyo kailanman iisipin na pagnanakawan nyo ang bayan. 1 billion mahigit ang budget sa flood control nitong anak ni Rapi Tulfo. Nawala namang baha dyan sa Quezon City. Pero napakalaki ng budget. 1 billion mahigit. Kaya dito po talaga nila ko niya. Ito pong gobyernong ito, tumanda na lang ako ng ganito. Bagay magnanakaw na talaga yung Marcos na yun dati. Pero hindi naman ganito. Si Marcos lang ang nagnakaw dati, hindi nakaporma yung mga kanya, mga alipuris niya. Una, tinanggal niya ang kongreso. Assemblyman po ang tawag dati, assemblyman. Yung sa Congress, yung mga congressman na yan, assemblyman ang po ang tawag dyan. Tinanggal yan. Tinanggal din ang Senado. So talagang sinulo niya ang pagnanakaw. At least sinulo niya. Ngayon, lahat na lang ng kaalyado nitong bangag na ito, lahat na lang pinagnakawan ng bayan. Saan pupulutin itong ating mga kababayan? Saan pupulutin ang bansa natin? Kaya sinasabi ko, ulit-ulitin ko sa inyo, magdasal na kayo dahil pagka nag-cross ang landas natin, dudurogin ko ang mga bungo ninyo. Anyway, isa po sa bahay ni Saldico, maliban doon sa kanyang 2 billion worth of private resort na winas out ni Juan, ay kung na rin po yung isang bahay doon na isang bahay na kailan lang daw ay hindi na tinitirhan yun. Sana yun? Ito po. Papakita ko lang sa inyo. Ayan.
Kung mapapansin nyo po, ito po yung bahay ni Saldico dito sa amin mga idol, at matagal na po itong walang nakatira at ito inabot po ng tubig, kaya ito malapit na pong Kung mapapansin nyo po, ito po yung bahay ni Saldico dito sa amin mga idol, at matagal na po itong walang nakatira at ito inabot po ng tubig, kaya ito malapit na pong Kung mapapansin nyo po, ito po. Yan po yung kwan. Kaya sinabing wala na nakatira dahil nga po nagpatayo po yan ng mansyon bago. Ito yung kung paanong gumasta ng pira itong Saldico na ito. O yan. Samantalang yung mga dyan sa mga kababayan niya dyan sa Bicol, napakaraming mga walang bahay. Pero siya, yun, nagtayo doon. Pero matagal na pong bahay nila yan. Yan yung mga nung mga pabarya-barya pa lang yung ninanakaw niyan. Ngayon pong bilyones, trilyones na po ninanakaw, abay mga mansyon na po yan. May mansyon sa Valle Verde, dito, dyan po sa Manila. Yan pong Valle Verde na, sakop po lang Pasig yan. Pag nandyan po kayo sa EDSA, kumanan po kayo sa Ortigas, pagbaba po ninyo, Green Meadows po yan. At dyan po yung mansyon niya. See? Ganyan po kahayop itong mga animal na ito. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sa pira itong mga animal na ito. Kaya naman, kung kayo ay galit sa pira, galit din kami sa inyo. Kaya, pare-parehas na lang kayo na ingatan nyo ng sarili nyo dahil pag natagpuan ko ay bali-baliin ko mga buto ninyo. Yan ang itagaan ninyo sa bunbunan ninyo. Palagay ko naman, wala akong kaso. Pagka dinurog ko ang mga ulo nitong mga kawatang ito, tapos pinadaanan ko pa ng pison itong mga hayop dito, wala akong magiging kaso dyan. Dahil ito yung pumatay, mas matindi ang kaso ng mga yan kasi ang dami nilang mga pinatay ng mga tao, kababayan natin, dyan sa Cebu. Kaya sila ang pumatay dahil yung mga pira na dapat na pagkontrol ng baha dyan ay kinulimbat na ng mga animal na ito. So, ano pa ba? At meron naman po akong ginagawa ngayon dito na para patinuin itong si BBM para hindi siya tuluyang bumigay, kasi nga pagka tuluyang bumigay yan ang magpapatakbo ng gobyerno si Butod. Kaya ang ginagawa ko rito, ginagawa kong i-correct yung kanyang utak at i-correct yung kanyang pagiging under-desire nito. At sana makorek natin at gusto ko patapangin ko ito para bang yung manok na yung isasabong, di ba? Pagka bago isabong yan, kakagatin muna ng isang manok doon sa kabilang tainga. Ganyan ang ginagawa ko ngayon. Mayroon akong instrumento na para pitpitin yung tainga nito para tumapang. Ayan po, at pangsamantala po ay dito na po muna nagtatapos ang ating walang kakwenta-kwentang video. Pero ang masasabi ko lang po, uulit-ulitin ko sa inyo, wala na pong pag-asa ang ating bayan hanggat nabubuhay ang mga politikong kawatan. Kaya dapat dito, pagtulong-tulungan na natin, nagilitan itong mga hayop na ito para sa ganun ay kahit paano makapagpahinga itong ating bansa sa pagnanakaw nitong mga kawatang ito. At bago tayo tuluyang magwakas ay siyempre dito po sa lahat ng mga subscriber ko, harinawang dinggin tayo agad-agad ng ating Panginoon na lahat ng mga swerteng dapat sa inyo ay ibigay na in advance sa inyo para sa ganun ay magamit ninyo sa inyong pangangailangan at hindi naman kayo tuluyang maghirap dahil dito sa mga ginagawa sa inyo nitong inyong mga politikong ito. Maraming salamat po at maraming salamat. Siyempre, pagpalain nawa kayo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.